Hi guys, this is Group 3. We're going to tackle about how to do an interactive dashboard in different charts. First step, we need to set up the sheets or Excel file and get the data. Para sa theme na gusto namin i-achieve, we're gonna using the blue to set color palette. Ito yung mga hex codes kada color na gagamitin natin. First thing to do is insert a sheet and insert a shapes that your visuals and charts are going to see. Ito yung gagamitin namin sizes ng shapes. Pwede nyo itong gayahin, pwede din hindi. Pero ito yung example namin. Ito naman yung shortcut sa paghahin ng rows and columns para mas ma-emphasize yung dashboard area na gagamitin natin. Second naman ay paano ba kuhain ng data na gagamitin natin. First is, ito-download mo muna yung dataset na meron ka. And nahanapin mo yung Get Data button sa taas. Pag napindot mo na yun, makikita mo yung From File. And last is From Folder. At hanapin mo na yung in-download mong dataset kanina. Dito sa step 5, makikita na natin ang data na nilagay natin. Sa step 6, dito mo pwedeng i-edit ang dataset na nilagay mo. Itong amin, tatanggalin namin ang source name kasi hindi naman namin gagamitin ito. And para ma-save siya, pindutin lang ang close and load to para may lumabas na pagpipilian doon. So, syempre, ang pipiliin natin ay pivot table. So, after nun, mapupunta ka sa pivot table tools. Dito ka naman pwedeng nag-edit ng mga dataset na gusto mong gamitin. Pero itong gagawin namin ay no calculation siya. Ito na yung final product na ginawa natin. So, pwede na yan. Proceed na tayo sa ilalagay na natin siya sa donut chart. Insert the donut chart. Pagkalagay mo niyan, automatic ay meron na yung dataset na inedit mo kanina. Yung format na lang na gagalawin natin ngayon ay itong color ng chart. Ito yung pwede natin gamitin o gayahin. Ito yung example. Para mailagay natin itong nagawa natin chart sa dashboard natin, ay gagamit tayo ng shortcut para mas mapabilis yung gagawin natin. Itong Ctrl+X ay para sa pag-copy. Ang Ctrl+V naman ang pag-paste. Gusto mo ng extra design sa dashboard mo, pwede kang pumunta sa insert and icon para makapili ka ng Excel icon na gusto mo ilagay sa board mo. And para mas makomplete yung board mo, pwede mong lagyan ng text at kahit anong design na gusto mo. Step 1. Build the pivot table. Ensures you have dataset that includes sales, order, date, and category. Insert pivot table. Select your data range. Go to Insert Pivot Table. Place the pivot table in a new worksheet. Drag order date into the rows area. Drag sales in the values area. Drag category into the filters area. Group by years and months. Right-click on any date in the pivot table. Select Group and choose Years and Months. The pivot table will now show sales, group by years and month. Filter by furniture. Use the filter drop-down for the categories field. Select only furniture. Step 2. Copy and paste the first pivot table twice. Place each duplicate below the original table or in new sheets. Set filters for other categories for the second pivot table. Change the categories. Filter to office supplies. For the third pivot table,
change the category filter to technology. Step 3. Insert column chart for the first pivot table and set the formatting to remove chart title, grid lines, legend, and axis labels. Gap with 50% gradient fill. Step 4. Insert other pivot chart and copy format from first chart. Resize all charts to 3.1 times 6.8 cm. So, next chart is map chart. Ang una po natin gagawin is gagawa po tayo ng bagong pivot table para sa map chart na ang fields nito is market and sales. So, next step naman po is paglalagay po tayo ng header ng max sales and mag-insert din po tayo ng dami X and Y coordinates para sa ating bubble chart. Then, may gagamitin po tayong formula para malaman po natin ang max sales. Then, para po sa ating X and Y coordinates, maglalagay lang po tayo ng random numbers. Next step naman po is mag-insert tayo ng bubble chart. Para po makapag-insert tayo ng bubble chart, select lang po natin yung X and Y values. Then, punta po tayo sa insert. Then, pindutin lang po natin yung bubbles. Next naman po is mag-insert po tayo ng map image as chart background. Next naman po is hanapin po natin yung X and Y coordinates para sa ating market regions. Dito po, gagalawin lang po natin yung X and Y values para po kung saan nyo po gustong market regions ilagay ito. Next step naman po is ilagay lang po natin yung shapes sa pivot table sales value cells natin. Para po magawa ito, right click lang po natin yung bubble chart natin, then select data, then mag-a-add lang po tayo. Then, lalabas po itong edit series. Then, for our series name, editin lang po natin itong max header. Then, for our series X values, select lang po natin yung X values. Then, for our series Y values naman po, select lang po natin yung Y values natin. Then, for our series bubble size, select lang po natin yung max values natin. So, for our last step naman po is i-cut po natin yung ating ginawa sa pivot table into our official dashboard. Then, lagyan lang po natin ng text boxes for market name labels. Then, lagyan lang po natin ng design ng kahit anong kulay po gusto nyo. Slicers. Connecting slicers to pivot tables. This slicer allows you to filter data by year. To connect it to your pivot tables, check the boxes next to the pivot tables you want to filter. Choose the order date field, which is likely the field that contains the year information. The example shows the field being displayed. This will connect the year slicer to your pivot table. Segment slicer. This slicer allows you to filter by segment. Select pivot tables. Check the boxes next to the pivot tables you want to filter. Choose the field that contains the segment information. The example shows the field being displayed as column. This will connect the segment slicer to your pivot table. Market slicer. This slicer allows you to filter by market to connect it to your pivot tables. Select pivot tables, check the boxes next to the pivot tables you want to filter. Select field, choose the field that contains market information. The example shows the field being displayed as donut. This will connect the market slicer to your pivot table.